Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Arcega Nicole. Nakatira po dito sa San Juan, Purok Uno. Gusto ko lang pong sabihin yung pagbabago ko na kung dati po umiinom ako, nagbe-vape po ako, masyado po akong na-attract sa mga girl, ganon. Masyado po akong maraming girls, masyado po akong nagkakagusto sa babae, umahabol po ako sa babae, wala. Pero ngayon po, umuwi na po ako, di na po ako nalilate, di na po ako nainom, di na rin po ako na-attract sa mga girl. And binabago ko na rin yung mga pananamit ko na pambabae, ganun po. At maraming salamat po sa mga natutunan kong sa pagiging life group po. Every Sunday po, nagla-life group po sila Pastora dito sa amin, at dito po sila nag-sleep dito sa amin. Kahit papano po, kahit maliit lamang po yung bahay namin, nagkakasya pa rin po. Nagpapasalamat po kami kay God kasi di niya po kami pinapabayaan. Siya po yung laging andyan. Siya po yung palaging nakaantabay sa amin, at di niya po kami hinayaang madisgrasya. Every Sunday po na umaalis kami, isa po akong naging bilang na po ako sa youth ng Makabebe Abundant Life. So na rin po akong teacher, naging teacher na rin po ako sa mga bata. Ako na rin po yung tumuturo sa kanila, sinashare ko po yung mga salita ng Panginoon. At may isang girl po na bata po nag-share sa akin na natutunan po siya kasi po nung una po daw, nung papunta po siya ng school, naubusan daw po siya ng baterya ng e-bike. Tas po nung tinuruan ko po kasi silang manalangin, tinuruan po namin silang manalangin. So yun po, napag-isipan niya po yata yung tinuro namin, naisip niya po yata at naalala niya po yata. Tas nag-pray po siya kay Jesus daw. So, after niya pong mag-pray, may lumapit daw po at tumawag. May tumawag daw po sa kanya. Tas po, yung tumawag sa kanya is si mama niya. Tas po, ayun, nakauwi po siya ng safety, wala po siyang galos, at di po siya na-disgrasya. Maraming salamat kay God kasi po, pinapakinggan niya yung mga panalangin at yung mga, maraming salamat po kay God kasi po, pinapakinggan niya yung mga panalangin namin. At maraming salamat po sa ating guro na si Pastora. Siya po yung nagtuturo sa amin kung paano po maging mabuting tao. At naging isa na rin po ako matulungin ng tao, at nawala na po yung pananagot ko sa mga kapatid ko, mama ko. Naging sagana na po yung buhay ko. Kung dati po medyo nahihirapan pa kami sa buhay, pero ngayon po medyo nakakahinga na po, at binibless po ni God si Papa. Kasi po, namimili lang po ng ginto si Papa. Medyo, dati po, sobrang hirap po namin. Pero simula po nung nakilala ko si Pastora at lumapit ako kay God, binago niya po yung buhay namin. Medyo gumaan po yung buhay namin. At yung mga nalalaman ko pong salita ng Panginoon, sinashare ko rin po sa mga kaibigan ko. At kung sila po nagmumura po, di na po ako nakikisali sa kanila. Medyo minsan po natitempa ko, pero inaalis ko po agad. Tas nung pumunta po kami dun po sa Manila po, dun sa kung saan po si pastor diyan, sige. Nangusap po sa akin si God noon. Di ko po alam kung ano po yung gagawin ko or sasabihin ko sa kanya. Na-feel ko po talaga yung yakap niya. Na-feel ko po talaga sobrang, wala po akong nagawa kundi umiyak lang po ng umiyak at umihingi ng tawad sa kanya. Maraming salamat po kasi buhay po ang ating Panginoon, at siya lamang po dapat ang ating purihin at sambahin. Wala nang iba kundi lamang si Jesus Christ. Buhay po si God, at yun lamang po. Maraming salamat po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po ulit. Purihin po ang ating Panginoon.